Ngayon ang ating i-recap ay isang crime thriller movie na pinamagatang Nightcrawler. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa LA sa kalagitnaan ng gabi, kung saan nakilala ang bida na si Lou. Siya ay isang magnanakaw, na kasalukuyang nagtatangkang sirain ang isang gate ng bakod, sa isang bakuran ng Riles. Ilang sandali pa, nahuli siya ng isang security guard, na nabigla nang makitang nawasak ang gate. Hiniling ng gwardya ang ID ni Lou, at ang huli ay nagsimulang sumunod habang iginiit na siya ay inosente. Ngunit bigla niyang ninakaw ang relo ng gwardya, at tumakbo kasama ang bakod. Sa sumunod na eksena, dumating si Lou sa isang junkyard at ibinenta ang bakod na ninakaw niya. Tinanong niya ang may-ari kung maaari siyang kunin, dahil kailangan niya ng matatag na trabaho. Sinabi ni Lou na siya ay isang masipag at isang mabuting mag-aaral, noong kanyang mga araw ng pag-aaral. Gayunpaman, sinabi ng may-ari na hindi siya kumukuha ng mga magnanakaw at pinaalis siya. Isang bigong si Lou ang umuwi, at habang nasa daan, napansin niya ang isang aksidente sa ilang sasakyan ng pulis na nakaparada sa malapit. Dahil sa pagkaintriga, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada, at naglakad patungo sa pinangyarihan. Pagkatapos ay napansin niya ang dalawang cameramen na kinukunan ang aksidente. Pinagmamasdan ni Lou habang kinakaladkad ng pulis, ang nasugatang biktima palabas ng sasakyan. Nang matapos sila, nilapitan ni Lou ang isa sa mga cameramen na si Joe, at tinanong kung saang channel siya nagtatrabaho. Sumagot ang huli na ibebenta niya ang footage, sa alinmang channel na magbabayad ng pinakamalaki. Lalong naintriga si Lou at sinubukang magtanong pa, ngunit nakatanggap si Joe ng tawag tungkol sa isa pang insidente at umalis. Sa pag-uwi, patuloy na iniisip ni Lou ang kanyang nakita kanina. Binuksan niya ang telebisyon at nagsimulang tingnan ang iba't ibang channel. Sa pagbubukang liwayway, sa wakas ay nakita niya ang video ng aksidente sa isa sa mga channel ng balita. Kinabukasan, nagnakaw si Lou ng isang road bike at dinala ito sa isang pawn shop. Pagkatapos ay ipinagpalit niya ito sa isang camera, at isang radio interceptor. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa kanyang sasakyan at nakikinig sa radyo ng pulisya, umaasa na marinig ang tungkol sa anumang malapit na insidente. Hindi nagtagal ay narinig niya ang tungkol sa isa, at agad na sumugod sa nasabing lokasyon. Pagdating niya, sinimulan niyang kunan ng video ang isang lalaki, na inatake ng isang carjacker at malubhang nasugatan. Ngunit napakalapit niya sa eksena, kaya napilitan ang mga pulis na paalisin ang lahat ng cameramen. Dahil dito, nagalit si Joe at pinagalitan siya, dahil sa pagkagambala sa kanyang trabaho. Nang maglaon, nagtungo si Lou sa isang news channel na tinatawag na KWA6, at nakipagkita sa direktor na si Nina. Habang pinapanood niya ang video, tinatamaan siya sa dami ng pagdanak ng dugo. Naniniwala siya na bibihagan nito ang mga manunood, at nagpasya siyang bilhin ito. Nang makipagnegosasyon sa presyo, humiling si Lou ng malaking halaga, ngunit inalok siya ni Nina ng quarter lamang ng hiniling niya, na kanyang tinanggap. Pagkatapos, nagtanong siya tungkol sa anumang trabaho, o pagkakataon sa internship na magagamit niya, ngunit tumanggi si Nina. Sa halip, pinayuhan siya ni Nina na ipagpatuloy ang paggawa ng naturang footage, at dalhin ito sa kanya. Sinabi niya na ang pinakakaakit-akit na bagay na dapat obserbahan, ay kapag ang isang mayamang puting tao, ay biktima ng isang pag-atake. Nang maglaon, umuwi si Lou at nakita ang kanyang footage sa telebisyon, na labis niyang ipinagmamalaki. Kinaumagahan, makikita si Lou sa isang restaurant, naghihintay ng kung sino. Siya pala ay mag-i-interview sa isang binata na nagngangalang Rick, para sa posisyon na kanyang magiging assistant. Maya-maya ay dumating ang lalaki, at ito ay nagiging maliwanag na siya ay nahihirapan sa pananalapi, at wala pang karanasan sa larangang ito. Gayunpaman, nagnegosasyon sila sandali, at pumayag si Lou na bayaran siya ng maliit na halagang $30 bawat gabi. Nang maglaon, nakikinig ang dalawa sa radyo ng pulis sa kanilang sasakyan. Nang nabalitaan nila ang tungkol sa isang aksidente, inutusan ni Lou si Rick na basahin ng malakas ang mga direksyon, habang nagmamaneho siya. Nagsimula siyang magmaneho na parang baliw, na nagpakaba kay Rick, at nagdulot sa kanya na magbigay ng maling direksyon. Dahil dito, huli silang dumating sa pinangyarihan ng 5 minuto, at tapos nang makunan ng isa pang cameraman ang footage, at dinala na ang biktima sakay ng ambulansya.
Nagalit si Lou dito, at pinagalitan si Rick sa kanyang pagkakamali. Hindi nagtagal, nalaman nila ang tungkol sa isa pang insidente, at nakarating doon sa tamang oras. Natuklasan nila na may naganap na pagnanakaw sa isang bahay, ngunit walang kawili-wili na pangyayari para i-record. Kaya naman, habang na-distract ang mga pulis, pumasok si Lou sa loob ng bahay. Hinanap niya ang kusina, at kalaunan ay nakakita siya ng mga butas ng bala sa refrigerator. Kumuha siya ng larawan dito, at nire-arrange ang mga larawan ng pamilya, upang isama ang mga butas ng bala sa isang frame. Palihim niyang nire-record ang mag-asawang biktima, na nakikipag-usap sa mga pulis. Pagkatapos, ipinakita ni Lou ang footage kay Nina, na labis na humanga. Dahil sila lang ang may totoong mukha ng mga biktima, tiwala siyang tataas ang kanilang ratings. Ang kanyang kasamahan ay hindi natutuwa sa ideya, at naninindigan na ito ay trespassing. Gayunpaman, ibinasura ni Nina ang kanyang pag-aalala, at pinuri si Lou para sa isang mahusay na trabaho. Sa mga sumunod na araw, nakakuha sina Lou at Rick ng maraming bagong footage, ng mga nakakatakot na insidente. Ipinagpatuloy ni Lou ang pagbebenta ng mga ito kay Nina, at nakakuha ng malaking halaga ng pera. Sa kanyang mga kita, in-upgrade niya ang kanyang kagamitan, at bumili ng mas mabilis na sasakyan para sa trabaho. Isang gabi, dumating si Lou sa isang aksidente sa sasakyan, upang kumuha ng footage. Habang nagagambala ang driver, lumapit siya sa isang bangkay sa di kalayuan, at kumuha ng ilang video. Inilipat pa niya ang katawan sa isang lugar na naliwanagan ng mga headlight, para makakuha siya ng mas magandang larawan. Nang maglaon, ipinakita niya ang footage kay Nina, na muling humanga. Pagkatapos ibigay sa kanya ang kanyang bayad, sinamantala ni Lou ang pagkakataon, at inanyayahan siyang makipag-date. Bagamat mukhang may gusto sa kanya si Nina, tumanggi siya, at sinabing mas gusto niyang panatilihing propesyonal ang kanilang relasyon. Ngunit sa sumunod na eksena, makikita na nagawa ni Lou na makipag-date kay Nina sa isang restaurant. Hiniling ni Lou na maging manliligaw niya, ngunit sinabi ni Nina na ito ay isang courtesy date lamang. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Lou, na ang kanyang istasyon ay may pinakamababang rating sa lugar, bago siya nagsimulang magbenta ng kanyang mga videos. Nagbanta si Lou na kung hindi tatanggapin ni Nina ang kanyang mga tuntunin, ititigil niya ang pagbebenta ng kanyang footage sa kanya. Nang makita ang kanyang bagong ugali, nabigla si Nina, at walang pagpipilian kundi ang sumunod sa kanyang mga kahilingan. Kinabukasan, may bumagsak na eroplano sa lugar, ngunit pagdating ni Lou, natuklasan niya na may nakakuha na ng lahat ng footage. Bigong nag-shoot na lamang siya ng ilang random clips, at kalaunan ay ipinakita ito kay Nina. Nagalit si Nina at pinarusahan siya, dahil sa hindi pagkuha ng mga eksklusibong video. Ang isang bigo na si Lou pagkatapos, ay bumalik sa bahay, at sumigaw sa harap ng salamin, bago ito binasag. Nang maglaon, nalaman niya mula sa balita na si Joe, ang unang nakakuha ng footage. Sa sobrang galit, nagmamadaling pumunta si Lou sa bahay ni Joe, at sinabotahe ang preno ng kanyang van. Di nagtagal, nang umalis si Joe para magtrabaho, nasangkot siya sa isang kakilakilabot na aksidente sa sasakyan. Agad na sumugod sina Rick at Lou sa eksena, at sinimulan ni Lou na kunan ng footage ang kanyang katunggali, na nasasakal hanggang sa mamatay. Dahil dito ay lubhang hindi mapalagay si Rick, at hiniling niya kay Lou na huminto. Gayunpaman, itinakwil ni Lou ang kanyang mga alalahanin, iginiit na kailangan nilang gawin ang kanilang trabaho. Makalipas ang ilang araw, nalaman ni Lou ang isang ulat sa radyo ng pulisya, ng isang pamamaril sa isang mayamang bahay. Nagmamadali siyang pumunta sa pinangyarihan bago dumating ang mga pulis, at nakunan ang footage ng dalawang kriminal na tumatakas, sakay ng kanilang sasakyan. Pagkatapos ay pumuslit si Lou sa loob ng bahay, kung saan maraming bangkay. Excited niyang sinimulan ang pagkuha ng footage mula sa iba't ibang mga anggulo. Kinunan din niya ang isang walang laman na crib, umaasa na lilikha ito ng pagkabalisa sa mga manunood. Maya-maya pa, nadatnan niya ang isang biktima na buhay pa, at hingal na hingal. Gayunpaman, sa halip na mag-alok ng tulong, nagpatuloy si Lou sa pagkuha ng footage sa kanya. Ilang sandali pa, ay narinig niya ang tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit, kaya mabilis siyang tumakbo palayo sa lugar. Sa sumunod na eksena, binisita ni Lou si Nina, at ipinakita ang eksklusibong footage.
Nakipagtalo ang isang empleyado, sinabing ang pag-broadcast ng naturang footage ay hindi etikal, ngunit si Nina ay tila walang pakialam. Pagkatapos ay humiling si Lou ng malaking halaga ng pera, at nagsimula silang magnegosasyon ni Nina. Sa huli ay pumayag si Nina na bayaran siya ng $15,000. Ngunit hindi nasiyahan si Lou dito, at sinimulan niyang balangkasin ang kanyang mga kondisyon. Iginiit niya na hindi na siya muling makikipagnegosasyon, at dapat bayaran siya kung ano man ang sabihin niya. Hiniling din ni Lou na ang pangalan ng kanyang kumpanya na Video Production News ay isama sa mga subtitles sa mga broadcast sa TV. Higit pa rito, hiniling din niya na ipakilala siya ni Nina sa lahat ng kanyang mga empleyado, at maging sa kanyang mga nakatataas. Nalilito si Nina sa mga gustong mangyari ni Lou, ngunit pumayag siya sa mga ito, dahil ayaw niyang malagay sa panganib na mawala ang kanyang TRP. Kinaumagahan, si Lou ay nanonood ng kanyang footage ng may kasiyahan, nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Lumabas na naghinala ang mga detectives, sa pagkakasangkot niya sa insidente. Humiling sila ng kopya ng video na kinunan niya, at binigyan sila ni Lou ng edited version, na hindi kasama ang mga tumatakas na kriminal. Sinabi niya na nakita niya ang mga kriminal na umalis, ngunit wala ang kanilang mga footage. Pagkaalis ng mga detectives, hinanap ni Lou ang plaka ng mga kriminal sa internet, at nakita ang isa sa kanilang mga bahay. Sa gabi, dumating sila ni Rick sa lokasyon, at ibinahagi ni Lou ang kanyang plano na magsagawa ng pag-aresto, at kunan ito ng footage. Natakot si Rick nang marinig ito, at tumangging ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Binanggit niya na binabayaran siya ni Lou ng $30 sa loob ng maraming buwan, na sa tingin niya ay hindi patas. Pagkatapos ay humiling si Rick ng pagtaas ng $75 bawat gabi, kung hindi, nagbabanta na iulat siya sa pulisya. Nang walang ibang pagpipilian, atubili si Lou na tinanggap ang kanyang kondisyon. Ilang sandali pa, napansin nilang umalis ng bahay ang mga kriminal, at nagpas siyang sundan sila. Ang mga kriminal ay pumasok sa isang restaurant, at sinamantala ni Lou ang pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga pulis. Iniulat niya na nakita niya ang dalawang armadong sospek sa restaurant, at ibinunyag na sila rin ang mga taong pumatay sa isang pamilya noong nakaraang gabi. Naghihintay ang dalawa sa labas, handang kumuha ng footage, sa sandaling arestuhin ang mga kriminal. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagpakita ang mga pulis, na humantong sa isang shootout sa pagitan ng dalawang partido. Sa kasamaang palad, dalawang inosenteng tao ang napatay sa crossfire. Ang isa sa mga kriminal ay napatay din, ngunit ang isa ay tumakas sa kanyang sasakyan. Bumalik si Rick sa sasakyan at nagsimulang magmaneho si Lou. Inuutusan niya si Rick na patuloy na kunan ng video ang mga tumutugis na pulis. Makalipas ang ilang minuto, bumangga at tumaob ang sasakyan ng kriminal, na nagpatigil sa paghahabulan. Pagkatapos ay pinarode ni Lou ang kanyang sasakyan sa malapit, at sinimulang kunan ng video ang mga bangkay. Inaanyayahan niya si Rick na sumama sa kanya sa labas, na sinasabing patay na ang kriminal. Masayang sumang-ayon si Rick at nagsimulang kunan ng video, ang pinangyarihan ng aksidente. Ngunit makalipas ang ilang segundo, nakipagtitigan siya sa kriminal, na buhay at maayos pa. Agad niyang binaril si Rick ng 2 beses, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Sinubukan ng kriminal na tumakas, ngunit binaril siya ng mga pulis pagkaraan ng ilang sandali. Habang nasa bingit ng kamatayan si Rick, kinunan siya ng video ni Lou, at malamig na sinabi na pinatay niya si Rick, dahil sa pag-blackmail sa kanya. Naniniwala si Lou na ang mga kahilingan ni Rick para sa mas maraming pera, ay magpapatuloy sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang kawawang Rick ay tumugon na siya ay nambola lamang, at hindi na sana sumunod. Sa kalaunan ay hindi nakayanan ni Rick ang kanyang mga pinsala, habang si Lou ay nakakuha ng close-up ng kanyang mukha, na wala man lang kaunting pagsisisi. Sa sumunod na eksena, ipinakita ni Lou ang footage kay Nina, na muling natuwa. Ang ibang empleyado sa istasyon ay kinilabutan, at sinabing sobra na ito, ngunit hindi sumasang-ayon si Nina. Nang maglaon, habang naghahanda siyang i-broadcast ang footage, 2 pulis ang nagpakita at hiniling ang footage, dahil ito ay ebidensya ng isang krimen. Ngunit tumanggi siyang ibigay ito, sinasabing kanya itong pag-aari. Nang maglaon, ipinatawag ng detective si Lou, at kusang loob siyang pumunta sa istasyon ng pulisya. Inakusahan siya ng detective na nagtago ng impormasyon, at hindi nagbubunyag ng mga detalye tungkol sa mga kriminal noon.
Nang tanungin kung bakit siya sumusunod sa kanila, nagsinungaling si Lou, at sumagot na siya ang hinahabol ng sasakyan ng mga kriminal. Sinabihan siyang halimaw ng detective, binanggit kung paano niya pinatay ang kanyang assistant, at kinukunan pa ang mga huling sandali ng kanyang buhay. Tumiti lang si Lou, at sumagot na iyon ang kanyang trabaho. Bagamat batid ng detective na nagsisinungaling si Lou, kulang sila ng mga ebidensya para kasuhan siya, kaya pinalaya siya kalaunan. Sa huling eksena, makikita na si Lou ay bumili ng 2 van, at umarkila ng isang pangkat ng 3 tao, upang palawakin ang kanyang negosyo. Iginiit niya na hindi muna sila babayaran sa ngayon, ngunit naniniwala siyang matututo sila ng mahahalagang kasanayan sa buong proseso. Sa malamig na tono, ipinahayag niya na hinding-hindi niya hihilingin sa kanila na gawin ang anumang bagay, na hindi niya gagawin sa kanyang sarili. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.